Mula nang magretiro ako, parang mas nagiging mahalaga ang bawat sandali, di ba? Pero minsan, ramdam ko rin na parang ang katawan ko unti-unti nang bumibigat, parang hindi na kasing gaan ng dati. Minsan, nahihirapan na akong bumangon sa umaga at minsan parang mas matagal nang maghilom ang mga maliliit na galos. Sabi ng marami, natural lang daw iyon sa pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi pala dapat ganoon? Na may paraan para maging mas masigla at mas malusog tayo, lalo na sa ating edad. Para ma-enjoy natin ang mga apo at ang mga simpleng lakaran sa parke nang hindi inaalala ang sakit sa kasukasuan o ang mabilis na pagkapagod. Marami sa atin ang pamilyar sa mga benepisyo ng itlog, di ba? Sa ating mga Filipino, lalo na sa umaga, paborito natin ang itlog. Pero ngayon, gusto kong pag-usapan natin ang isang pagkain na mas makakatulong pa sa atin at mas dapat nating kainin, ang abukado. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pagbabawalan sa pagkain ng itlog. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo ang kahalagahan ng abukado. Bukod sa napakasarap nito, lalo na kapag ginawang shake na may gatas at yelo, napakayaman nito sa mga sustansya na kailangan natin para mapanatili ang ating lakas at kalusugan. Pero meron tayong dapat bantayan. Sa sobrang kagustuhan natin na maging malusog, minsan nagkakamali tayo. At ang mga pagkakamaling ito ay maaaring maging seryoso. Kaya sa video na ito, titingnan natin ang 6 na mga pagkakamali sa pagkain ng abukado na dapat nating iwasan. Huwag na huwag nating gagawin ang mga ito dahil baka ikapahamak pa natin. Manood hanggang sa huli dahil may isang pagkakamali akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo. Simulan natin sa una at pinakamahalagang pagkakamali, ang pagkain ng abukado na sobra sa dami. Sabi nga nila ang sobra ay masama at totoo yan lalo na sa abukado. Napakasarap kasi nito, di ba? Lalo na kapag hinimay-himay at nilagyan ng condensed milk na madalas nating ginagawa sa Pilipinas. Minsan kapag nasimulan mo na, parang gusto mo nang ubusin ang isang buong abukado. Pero mahalaga na tandaan natin na ang abukado ay mataas sa calories at healthy fats. Oo, healthy fats, pero fats pa rin yon. Ang isang medium-sized na abukado ay mayroon ng halos 250 hanggang 300 calories. Kapag kinain mo pa iyan kasama ng matamis na gatas at asukal, mabilis na tumataas ang calorie intake mo. Ang problema dito, lalo na sa ating edad, ay hindi na kasing aktibo ng dati ang ating lifestyle. Kung sobra ang ating kinakain na calories at hindi naman natin ito nasusunog, magiging sanhi ito ng pagdagdag ng timbang. Ang sobrang timbang ay may kaugnayan sa iba't ibang sakit tulad ng high blood pressure, type 2 diabetes, at sakit sa puso. Kaya ang payo ko, limitahan natin ang pagkain ng abukado sa kalahati o buong abukado lang sa isang araw. Sapat na iyon para makuha natin ang mga benepisyo nang hindi nababahala sa sobrang calories. Subukan ninyong gawing simpleng salad topping o isama sa inyong smoothie, pero huwag susobrahan. Iyan ang unang-unang dapat nating iwasan. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pagkain ng abukado na hindi pa hinog. Minsan, kapag sabik na tayong kumain, binibili natin ang mga abukado na matigas pa. Iniiwan natin sa isang tabi, pero hindi naman tayo makapaghintay. Kaya ang ginagawa natin, hinahayaan lang natin at sinasabing, kakainin ko na lang mamaya. Ang problema sa abukado na hindi pa hinog, hindi lang ito matigas at walang lasa. Naglalaman din ito ng mga compounds na mas mahirap para sa ating tiyan na tunawin. Ito ay maaring maging sanhi ng pananakit ng tiyan, bloating, or constipation. Hindi iyon ang gusto nating mangyari, di ba? Gusto nating maging maayos ang ating panunaw, lalo na sa ating edad. Kaya ang sikreto, kapag bumibili kayo ng abukado, huwag basta kukunin ang una ninyong makita. Tignan ninyo ang kulay at dahan-dahan ninyong pisilin. Dapat medyo malambot ito. Kung matigas pa, maaari ninyong bilhin, pero kailangang hintayin ninyo munang mahinog bago kainin. May paraan para mapabilis ang pagkahinog nito. Ilagay ito sa isang paper bag kasama ang isang saging o mansanas. Tutulungan ng saging na mag-release ng ethylene gas na makakatulong sa abukado para mas mabilis na mahinog. Iyan ang pangalawang pagkakamali, ang pagkain ng abukado na hindi pa hinog. Ngayon naman dumako tayo sa ikatlong pagkakamali na kadalasan nating ginagawa. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagkain ng abukado na may kasamang mga sangkap na hindi malusog. Sa Pilipinas, madalas nating kainin ang abukado na merong gatas at asukal, kahit condensed milk, na napakatamis, napakasarap, di ba? Pero ang totoo, ang pagdagdag ng napakaraming asukal ay sumisira sa mga benepisyo ng abukado.
Ang abukado mismo ay mayroon ng mga healthy fats at nutrients na kailangan natin. Pero kapag dinagdagan natin ng maraming asukal, nagiging sanhi ito ng pagtaas ng sugar levels sa ating dugo. Ito ay lalo na mahalaga para sa mga may diabetes o sa mga at risk magkaroon nito. Ang sobrang asukal ay maaari ring maging sanhi ng inflammation sa ating katawan na may kaugnayan sa maraming sakit tulad ng arthritis at sakit sa puso. Kaya ang payo ko, subukan ninyong kainin ang abukado sa mas simpleng paraan. Maaari ninyo itong lagyan ng kaunting asin at paminta o gawing topping sa inyong toast. Kung gusto ninyo pa rin ng tamis, subukan ninyong gumamit ng honey o kaunting gatas na walang asukal. Magsimula sa kaunti at unti-unti ninyo itong bawasan. Iyan ang ikatlong pagkakamali. Ang ikaapat naman ay ang pagtatapon ng mga bahagi ng abukado na masarap at masustansya. Alam ko, ang unang naiisip natin ay ang berde at malambot na bahagi ng abukado. Pero alam ba ninyo na ang madilim na berdeng layer na malapit sa balat ay ang pinaka-nutritious na bahagi? Iyan ang bahagi na mayroong pinakamaraming antioxidants na tumutulong sa ating katawan na labanan ang mga free radicals na sanhi ng pagtanda at sakit. Kaya kapag hinahati ninyo ang abukado, huwag ninyong kakayasin ng husto ang berde na bahagi. Subukang kainin ito hanggang sa pinakamalapit sa balat. Ang isa pang bahagi na madalas nating tinatapon ay ang buto. Alam ko nakakagulat, di ba? Pero ang buto ng abukado ay mayroon ding mga benepisyo. Hindi ko sinasabing kainin ninyo ng buo ang buto dahil matigas ito, pero maaari ninyo itong gawing powder sa pamamagitan ng pag-grind. Ang powder ay maaaring ihalo sa inyong smoothie. Ito ay mayaman sa fiber at antioxidants na mas makakatulong pa sa inyo. Iyan ang ikaapat na pagkakamali. Ang ikalima naman na napakahalaga ay ang pagkain ng abukado na hindi na sariwa o bulok na. Minsan, dahil sa sobrang mahal ng abukado, parang gusto nating kainin pa rin kahit meron ng konting itim-itim. Nagiging bulok ang abukado kapag matagal na itong nakaimbak o hindi tama ang pag-iimbak nito. Sa pagkabulok, naglalabas ito ng mga amag at bakterya na hindi maganda sa ating kalusugan. Ang pagkain ng bulok na abukado ay maaring maging sanhi ng food poisoning, pananakit ng tiyan at pagtatae. Lalo na sa ating edad, mas mahina na ang ating immune system kaya mas mabilis tayong magkasakit. Kaya ang payo ko, kapag may nakita kayong itim na bahagi, huwag ninyo na itong kainin. I-cut ninyo lang ang bulok na bahagi at kainin ang matira. Pero kung malaki na ang itim na bahagi, mas mainam na itapon na lang ang buong abukado. Huwag ninyong tipirin ang sarili ninyo sa kalusugan. Iyan ang ikalimang pagkakamali. At ngayon dumako na tayo sa huling pagkakamali na sinasabi ko sa inyo kanina. Ang huling pagkakamali na ito ay ang pinakaseryoso at maaring maging fatal, ang pagkain ng abukado na may kasamang mga gamot na pampalabnaw ng dugo, blood thinners. Baka hindi ito pamilyar sa inyo pero mahalagang malaman natin. May mga taong umiinom ng mga gamot tulad ng warfarin o Coumadin para maiwasan ang blood clots o stroke. Ang abukado ay mayaman sa vitamin K at ang vitamin K ay may mahalagang papel sa pagpapalabnaw ng dugo. Kapag kumain tayo ng maraming abukado habang umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, maaari nitong mabago ang epekto ng gamot. Pwedeng maging mas epektibo ang gamot o mas hindi epektibo. Sa kasong ito, kapag ang gamot ay hindi naging epektibo, maaaring maging sanhi ito ng blood clots na maaaring magresulta sa stroke or heart attack. Sa kabilang banda, kapag masyadong epektibo ang gamot, maaari naman itong maging sanhi ng internal bleeding. Napakaseryoso nitong problema, kaya kung umiinom kayo ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, o meron kayong mga kaibigan at kapamilya na umiinom nito, kumonsulta muna sa doktor bago kumain ng abukado. Ito ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa inyo. Huwag basta-basta kumain ng walang kaalaman, lalo na kapag may mga maintenance na gamot. Ngayon, na-discuss na natin ang 6 na pagkakamali, ang pagkain ng sobrang dami, ang pagkain ng hindi pa hinog, ang pagdagdag ng mga hindi malusog na sangkap, ang pagtatapon ng mga nutritious na bahagi, ang pagkain ng bulok na abukado, at ang pagkain nito kasabay ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo. Ang mga pagkakamaling ito ay mahalaga na maiwasan natin